Good evening to everyone, my brothers and sisters. Muli, mayroon po tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon for our Bible recitation tonight. Ang ating pag-aaralan ngayon is about the prayer for prosperity. In 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10, and I will read it to you. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named his Jabez, saying, I gave birth to his pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Tayo po muna. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagbasang muli ng iyong mga salita at pagbubulay-bulayan po namin ito at hayaan niyo po ang iyong banal spirito ang bigay sa amin ng karunungan at buksan namin ang isipan at puso upang makita po namin ang layunin and plano niyo sa aming mga buhay sa pamamagitan ng panalangin na sinasagot niyo sa aming mga buhay. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, ito ay isa sa pinakamagandang mensahe o pangyayari sa buhay ni Jabez. Perhaps that the greatest privilege that God has entrusted to his children is that praying for others, or there is a heart of prayer. Pag sinabing prayer, ito ay your communication with God. Dito mo ginaganap ang lahat ng iyong gustong mangyari, lahat ng na desire of your heart, lahat ng gusto mong sabihin at sinasabi mo ito mismo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ito is a greatest privilege na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na manalangin tayong direkta sa Diyos. It is a ministry which is open for every believers. Kung ikaw isang mananampalataya, ito ay isa sa iyong ministeryo. Ministeryo ng panalangin. Panalangin sa lahat ng tao at panalangin sa sarili mong mga panalangin. Prayer of intercession. Ito po, pag sinabing prayer of intercession, ito po yung panalangin sa pangailangan ng iba. It is an act of interceding others. A prayer, petition, entreaty in favor of another or prayer for others' need. Kaya importante po, no? Kaya po tinawag nating ministeryo ito dahil ginagamit ka ng Panginoon na ipanalangin ang panalangin ng ibang tao at mga pangailangan ng ibang tao at sa mga sarili mo ring panalangin. Jabez is a man of prayer. Sa buhay na isang mananampalataya, dapat tayo ay maging man of prayer po tayo. Kasi pag sinabing man of prayer, it means lagi ka nakikipag-usap sa Diyos. At lagi ka nagpapasakop sa kapangyarihang Diyos at pinagkakatiwalaan mo ang Diyos na magsasagot ng iyong mga panalangin. There is no doubt at all that he prayed for others and he prayed also for his personal need. Kaya ganun po ang buhay ng isang mananampalataya bilang isang anak ng Diyos o lingkod ng Diyos na wala kang doubt sa lahat ng iyong buhay, pangailangan, na alam mo ang pangailangan ito'y sasagutin ng ating makapangyarihang Diyos sa ating mga buhay. Jabez prayed for true prosperity and the Lord answered it. Amen. Talagang masarap po ang pakiramdam na merong Diyos na buhay na sumasagot ng ating panalangin at itong prayer na ito na sinasabing prayer prosperity at talagang sinagot ng Panginoon sa katauhan ni Jabez. Sana tayo ay maging katulad ni Jabez na man of prayer. Yung dito ay sinabi nating true prosperity, ito po yung kanyang pinanalangin. Pag sinabing prosperity means
the condition of being successful in life. Sino bang ayaw magkaroon ng successful in life? 'Di ba? Lahat po tayo kailangan po natin 'yan. No, sa trabaho, sa tahanan, sa pamilya, sa anumang ginagawa mo, kailangan natin na magkaroon ng successful sa lahat ng ating mga ginagawa. Pag sinabing successful, it means is a blessing from God na ipinagkaloob niya sa iyo at sa lahat ng iyong mga panalangin. Balik po tayo dun sa ating passage. His mother named Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory, and let your hands be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted this request. Napakaganda po, no? Ipinangalan sa kanyang Jabez dahil ipinanganak siya na in pain. Pero ito ay pinagpanalangin niya sa Panginoon na hindi siya magkaroon ng pain sa buhay niya towards himself and towards other people. And he said to enlarge his territory. Maging pagpapala siya sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan at pagpalain ng Panginoon yung lugar na kanyang pupuntahan. At sabi niya, let your hands be with me and keep me from any harm. Nandun po yung panalangin niya at nandun din po yung gabay ng Panginoon. Dahil sabi rito, pinagpala siya, sinagot ang kanyang mga panalangin. God honored and answered this prayer of blessing to himself and to other people. God answered the prayer of Jabez, and this is how God answers our prayer. Kung sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jabez, ganun din. Sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. At merong 8 bagay kung bakit sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. At ito ay magiging series po natin. Siguro isa hanggang 2-3 meeting po tayo sa ating Bible recitation. Unahin lang po natin yung 2. No? Jabez prayed intelligently. Sabi sa verse 10, Jabez cried out to the God of Israel. Yun po yung sinabing he prayed intelligently. Dahil kanina siya lumapit. Sabi niya sa Diyos ng Israel. Tayo, maraming tao, marami tayong nilalapitan. Minsan nalilimutan natin lapitan ang Diyos. Lumalapit tayo sa lahat ng tao, sa lahat ng isip nating makakatulong ang makasagot sa ating mga pangangailangan. Pero minsan ay napoprostrate tayo, minsan nafe-failed tayo. Bakit? We did not pray intelligently like Jabez did. Unang-una talagang lumapit siya sa Diyos and he cried to God in prayer. Nagkaroon siya ng sincere prayer o wholehearted prayer sa harapan ng Panginoong Diyos. At yung sinabing God of Israel dito is the covenant God. Na kung saan ang mga Israel ay nakikipagkasundo sa lahat ng bagay sa kanilang buhay. Kaya tinawag ang Diyos is a covenant God. The true and living God. Kaya pag lumapit tayo sa tunay at buhay na Diyos, that is an intelligent move. That is an intelligent prayer na sigurado na sasagutin ang ating mga panalangin. We must trust God with all our hearts and mind and soul. Therefore, our God become intelligent prayer. Second, Jabez prayed earnestly. Notice the intensity of his prayer. He cried out to the Lord. Yun po yung intensity ng kanyang panalangin. Matindi ang kanyang panalangin. He cried out to the Lord. It means he sincerely come and kneel down to God at alam niya yung Diyos na kanyang nilapitan, yun ang
sasagot sa kanyang mga panalangin. At nandun yung kanyang tinatawag na nagpapakumbaba. Sabi ito, he did not simply say, Lord, bless me. Minsan, ganun lang ating panalangin, walang intensity. Lord, bless me. Nasa pagpalain mo lang ako, Panginoon, sa lahat ng ito. Wala pong, hindi po yun, wala pong dating yun, walang impact sa Panginoon yun. No? Kailangan pag tayo nanalangin, we have to cry out. At pag sinabi nyo, cry out to God, it means there is a humble spirit in prayer. Nagpapakumbaba ka sa Diyos. At itinataas mo ang makapanang Diyos sa iyong buhay. And you know that God is nothing impossible with Him. You yielding spirit in prayer. Nagpapasakop ka. Hindi ka nagpapasakop ka anumang mga bagay, nagpapasakop ka sa makapangyarihang Diyos. Hindi ka nagpapasakop sa lahat ng tao, kundi nagpapasakop ka sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. That's the way we pray to God. Earnestly, humble spirit, yielding spirit, and also a wholehearted spirit. Yung sinabi niya, cried out in the God of Israel. He prayed wholeheartedly. He prayed sincerely with faith. Pag sinabing with faith, talagang wala ka na ibang aasahan kundi ang Diyos sa buhay mo. Kahit nasa iyo ng lahat, ibig sabihin kulang ka pa rin. Anong kulang mo? Pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. His prayer reached the throne of God in heaven. That's why his prayer was answered. Kung bakit na-answered ng Panginoong Diyos ang kanyang panalangin, kung bakit nakarating sa trono ng biyaya ng Diyos ang kanyang panalangin, because he prayed intelligently, that he prayed only to God, and he trusted God alone, and he prayed earnestly, wholeheartedly, with humble spirit and yielded heart in the sight of God. In verse 10, God granted his request. Amen. Yun lang po talagang iniintay natin na sagutin ang lahat ng ating mga panalangin. Pero sasagutin ng panalangin kung ang panalangin mo is an intelligent prayer and earnest prayer in your prayer life. Amen. Pinagpaalaba tayo ng Panginoon. Gawin po natin ang ganyang klaseng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Muli, na itinuro niyo sa amin ang tunay na panalangin na nakakarating sa trono niyong biyaya at nagkakaroon ng answers of our prayer. The prayer of Jabez is a prayer of true prosperity. At ang prosperity ito sinasabi na is a blessing sa buhay namin sa araw-araw. Kaya Lord, we come to you in prayer with a humble heart and a humble spirit, a yielded spirit, and a whole heart, and wholeheartedly. Maraming salamat sa pagtuturo niyo. At alam po namin lahat ng aming mga panalangin ay masasagot because we address our prayer to you, O God. Because you, O God, and there is nothing impossible with you. This is our prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you for joining. God bless us all.